Okay, si Francis, ikaw talaga ang nagpasimula ng Pinoy rap with mga kababayan ko. Did you choose rap over, pwede ka namang mag-balladeer, di ba? Why Pwede did you ka choose namang rap over mag-acting. all the other kinds of music? No, I can do a lot of other songs and other, ballads and standards. I can also do rock songs, but I chose this music kasi hobby ko siya noon. Mahilig ako sa mga Michael Jackson. Tapos nakinig ako kila Curtis Blow, kila Grandmaster Flash, Grandmaster Melly Mel, Run DMC. Tapos yun. Pero naisip ko na to incorporate some of our indigenous instruments with mga kababayan, tapos incorporate it with the Western beats. And then done in our native language. Tapos yun na, I always like to write songs about, about our country, about Conscious effort ba yun? Hindi. Actually, nung nirelease ko yung Yo, kung saan nandun yung kababayan, 9 songs yon. Yung 8, English. Yung mga kababayan lang yung Tagalog eh. So, But that was the biggest hit in that album, right? it's still my biggest hit of all the songs Saan that mo ba I napulot have done. maisip ang mga kababayan ko? Paano ba nag-start mo naisip yun na Ginawa sulat namin yun nila Jimmy sa bahay ni Jimmy Antiporda. Maliit pa yung studio niya sa Cubao. Kasama ko yung brother ko si Henry na nasa States na ngayon. Wala, yung ano lang yun eh. Sinulat ko yun, 1989, galing lang tayo sa mga kudeta. Tapos, eksakto, pag-release siya 1990, sumabog yung Pinatubo. Tapos, parang naging naging anthemic siya kasi maraming mga crisis na nangyari. Yes. Eh si Ka Freddy, Yung anak na translate sa... ilang languages ba yon? Marami. Ang dami, di ba? Marami. 23? 23. Meron ba kayong... 23 languages and 100 versions all over the world. Meron ba kayong alam na Wow. isa sa mga language na yun, maliban sa Pilipino? Medyo yung Japanese record ko kasi. Pwede pa sample. Marita Toki, to Santa Chiga. Yun lang naintindihan. Tapos yung Italian, con luoki tuoi da zingaro, capito ay quasi subito. Mga ganun. Wow! Kaya ang feeling na matranslate yung kanta mo sa iba't ibang language. That's the biggest form of flattery. Alam mo, Jelly, nung time na yun, medyo hindi ko pa alam yung importansya nung Nung ganon. eh. Kasi I was in my mid-20s. So parang nag-enjoy lang ako na tumugtog sa Japan, sa Europa, sa Amerika. So parang kasi pag bata ka, yung music ang importante sa'yo. Walang ibang importante sa'yo kundi makatugtog ka lang. Makatugtog. Hindi ko siya nalaman noon. Nalaman ko na lang importansya nung medyo nasa 30s na ako. Pagbalik ko ulit dun sa mga bansang pinanggalingan ko. Nababasa ko na ang nakalagay doon, Freddie Aguilar from the Philippines. Laging nakadikit yung... From the Philippines. Oo, from the Philippines. Laging ganoon. So noong 1980, parang nagkaroon ako ng krusada sa sarili ko na wala akong kakantahin kahit saan ako umikot sa buong mundo kung hindi puro sariling Pinoy music. Pinoy na kakante. music. Oo. Whether they sa understand 15 or not. taon, hindi ako tumugtog ng kahit na anong English. Sa 15 taon kong pag-ikot-ikot sa buong Kahit mundo. na meron Puro kayong Tagalog foreign na. audience? Ang mga audience ko talaga is more foreign. So- Mga foreign. Mas marami pang foreign minsan kaysa sa Pilipino. At na-appreciate nila because you never sang Oo, English. magugulat ka yung German umiiyak pag kumakanta ako ng bayan ko at saka yung anak umiiyak siya. Pero paano yun? Di nila Hindi naman nila naiintindihan. Tapos tatanungin ko, bakit ka umiyak? Naintindihan mo ba yung kanta ko? Sabi niya, hindi daw niya naintindihan pero nararamdaman niya yung melody. Ay, ang sarap Doon ko nun. naalala na kaya pala ang tinatawag nilang music is universal. Na you don't have to understand the lyrics para ma-appreciate mo yung music.